Good morning, magandang umaga po. Welcome. Welcome sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Halos po sa unang araw pa lang nagpapapalit ng liderato sa bansa. Nabanggit na po itong usapin tungkol sa emergency powers. Kailangan nga daw ito para mabilis na maaksyonan itong hindi lumalala malala na talaga. Kumbaga ito talagang talamak na problema ito sa Metro Manila at maging sa ibang lungsod ngayon. Nakikita natin even if you go to Davao, may mga taga Davao ba dito? Kahit sa Cebu, yan. Talagang matraffic na rin, ano? Pero ang mismong sangay po ng gobyernong pwedeng magbigay nito, hindi natin alam kung ano nagiging problema dahil mukhang na-traffic din yata. Kanino nga ba talaga ang pagkukulang? Meron bang mga detalyeng kailangan mula sa tanggapan ni Secretary Tugade o sadyang medyo talagang nadili-dali ito at natsubibo? Ano ba ang nangyari? Baka naman sila masyadong busy din sa mga iba't ibang investigasyon. Liwanagin natin ngayong umaga sa pamamagitan po ng ating panauhin at marami tayong mapag-usapan ng pang-issue. Siya po ang kinatawan ng Lone District ng probinsya ng Catanduanes at the chairman po ng House Committee on Transportation. Let's welcome to the program, Congressman Cesar Sarmiento. Welcome back, sir. Have a seat, please. Nice to be back. Maraming salamat po for being with us again. And hopefully, hindi ito ang huli. Well, aasahan natin yan. Yan po ang trabaho po ng public servant. Okay, sir. Let's get it straight. Ano na ba talaga nangyari sa emergency powers na kailangan ng Pangulo? Well, actually, sa aming pagdinig, iniiwasan namin yung pagtukoy sa emergency power. Kasi may connotation po sa Constitution yan. At sa aming we conducted 10 hearings regarding this kasi maraming version, 12 versions po o 12 measures ang i-final sa pagkalang ito. And then, yun nga, iisang tukoy na para ma-mitigate, no? Mahanapan ng solusyon ang problemang ito. Ngayon, 10 hearings, may public hearing kaming ginawa sa Cebu para makita namin kung anong sitwasyon, pati sa Davao. So, halos tapos na po kami. Pina-fine-tune na lang ang House version kasi may counterpart tayo sa Senado. Senate, nainip na nga daw sa inyo sa Senate Hindi, sa totoo lang, we had a coordination meeting with Senator Poe and we compare notes, yung version nila tsaka version namin, and medyo pleased ako dahil sabi ni Senator Poe, yung House version well thorough and well thought of. So some of the provisions na maganda na wala sa Senate version i-incorporate nila. So ano pa ang tinitingnan natin dito? Gaano pang katagal po? Kasi parang nata-traffic din yung pag-action natin dito. Ang pananaw ng iba. Although of course there are things na kailangan ayusin ninyo. Kagaya hindi naman pwedeng bara-bara lang. Baka bukas makalawa, problematic din. So kailan ang tinitignan dito na maaaring maipagkaloob sa Pangulo yung ano bang gusto niyong tawag? Well, special powers. Special powers. Special powers. Para SPA lang Special power of attorney. So ito, special power of the President. Kasi nakita namin na basically yung mga hinihingi nasa mandato na po ng kanilang mga opisina. Kaya lang may mga nakikita tayong kahinaan, kakulangan para matugunan ang problema lalo na dito sa Metro Manila. Ang aking tinutukoy po ang Metro Manila Development Authority na kung saan siya dapat ang nangangasiwa sa pagtugon ng problema dito sa trapiko. And yet, kung titingnan mo yung charter, may kahinaan dahil wala silang police power. Kaya dito sa ating proposed Traffic Crisis Act ay ating bibigyan ang Metro Manila Development Authority para maiayos. So hindi na lang sila magiging deputized. Magkakaroon na sila ng sarili nilang kapangyarihan. Kasi kumukuha lang sila ng panikit, kumbaga parang gano'n. Kasi classic example po, kasi nakikita nila ang problema sa kabuuan na lalo na po sa
pag-classify o classify ng road use, no? Kasi kung titingnan natin ang isa sa ugat ng problema dito sa Metro Manila, iba-iba ang mga traffic rules and regulations. Meron ditong ordinansa sa syudad na ito. Yes. Dating mo doon, iba na naman. Para kapag tumatraverse ka ng EDSA, pwede ka. Pagdating mo doon sa lugar na Mandaluyong, di ka pwede dito. O kaya pagdating mo doon sa lugar na Mandaluyong, hindi pwede angkas dito. Pero doon sa ibang lugar, pwede naman. So may confusion. So sana magkaroon tayo ng yung single traffic system. So pati na rin ho yung ticketing nito, single na rin. Ticketing, iisa na rin. Okay. Kasi yan ho ang isa sa nagpapagulo dahil may kanya-kanyang turf sila Ito yung mayor dito, iba yung gusto nilang sistema. Mayor doon, iba ang gusto nilang sistema. With this proposal po ba, mapapaloob po bang lahat ito, Kong? Opo. Kaya nga ito pong panukalang batas na ito will contain strategies and reforms para ma-mitigate. Hindi ko pwedeng sabihin na ito na po ang solusyon. This is not a magic wand. This is not a miracle. Pero ito po ang mga back to basics po tayo na kung saan napapabayaan ng ating mga ahensya na alamin kung ano talaga ang ugat. Like for instance po, ang makakatulong dito sa ating problema, yung tinatawag na rationalization of routes. No, scientifically based on number. Kasi kung wala talagang basihan, sige ang kalimatanan, ang bigay ng prangkisa na dapat basihan sa public need. Kaya ito, nakalagay po ito sa batas na ito na within a period of 6 months, dapat mag-conduct sila ng route rationalization. Siguro alam niyo naman po yan, Kuya Daniel, na halimbawa sa isang kalsada, alamin natin kung ano ang kakayahan yan. Ilan ba? Kagaya na ba? Etong EDSA lang pinag-uusapan palagi. Ang kapasidad lang nito na kaya niyan lunukin, ganitong certain number of vehicles. Pero triplado ang nanditong pinapayagan din naman. Aside from the fact na mayroon pang ibang mga ina-accommodate like ibang terminals na nakakasagabal din. Well, ang sabi natin, naging unresponsive, hindi na akma yung present state of things. Siguro nung mga maraming taon, napayagan natin na magkaroon ng terminals along Cubao, Pasay. Pero sa ngayon, ang katanungan karapat-dapat pa ba? Kasi iyan po isang mga sanhi sa problema. So, that is why itong ahensya natin nag-isip na magkaroon ng mga integrated terminal sa medyo malayo para maiwasan natin na madagdagan ang problema. Pagpasok pa lang at pag-alis ay talagang, lalo na dyan sa Cubao. So, meron tayong traffic chief dito na itatalaga. The official traffic chief, ang Secretary of Transportation. So, isa yon sa mga... So, parang meron talagang traffic czar dito sa ano. Okay. Yes. Isa-isahin lang ho natin para klaro din sa mga nanonood sa atin dahil baka naliligaw din sila sa pinag-uusapan natin. Una, ang atin hong sentro dito ay makapagbigay ng special power sa Pangulo para ang Pangulo ay makatugon ng mabilisan dito sa problema na ito. Dahil merong mga nagiging balakid. Bakit hindi nila matugunan agad? Ano-ano ho ang mga balakid na ito na hindi kaagad magawa ng Pangulo without the special powers? Before you answer that, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Saan po natin Congressman Cesar Sarmiento, Chairman po ng House Committee on Transportation. Ano ba yung mga balakid na kailangan na mabigyan ng special power ang presidente para magawa niya na hindi niya magagawa without these special powers? Well, kung tutuusin, maraming balakid yan. Maraming rason kung bakit may problema tayo sa traffic. But isa dyan na kapuna-puna na may kanya-kanyang ordinansa ang mga local government units because Metro Manila, as we all know, consists of 17 LGUs, 1 municipality and 16 cities. May kanya-kanya.
ordinansa na kung saan hindi masyadong maiayos. Tsaka like for instance po, hindi not too long ago, ang City of Manila nagpass ng ordinance, bawal ang truck na pumasok sa Metro Manila. Pero sa kaayusan po yun ng Manila. Pero ang naging epekto, matindi sa ekonomiya, plus nagkaroon ng port congestion. So dapat coordinated po So ang you're ating saying, mga bagay na ito. you're saying, Kong, ito'y pwedeng isupersede ng presidente with the special power. Yes. Ganun ba yun? Na Yes. parang yung ordinansa ninyo, babaliwalain ko. Pwedeng reviewin and kung nung karapat-dapat, babaliwalain. Sa pamamagitan ng special power. Yes. Which cannot be done without the special power. Well, meron pa rin kasi naibigay po ang trabaho yan sa Metro Manila Development Authority dahil sa MMDA may charter. Yes. Kaya lang kulang yung kanyang walang ngipin. So hindi niya pwedeng i-impose yun na kung ayaw nung municipality o nung city na yan, wala siya magagawa. Dahil merong autonomiya yung syudad na yon. LGU. But with the special power of the president, pwedeng i-supersede yun. Yes, pwede yun. Okay. May isa pang katangian doon na isa sa mga sanhi or cause ng ating problema, yung maraming mga padjak, mga tricycle. Yes, correct. So during the effectivity of this act na may limitation to up to 3 years, So yung special power of the president will only last for 3 years. 3 years. Does that include yun pong nilalaman din itong batas na ito? Opo. Yun lahat-lahat po nakapaloob doon will only be in effect for 3 years. Ganun ba yun? But there are some na pwedeng ma-outlive. Okay. Na beyond 3 years yung sa MMDA na ma-retain po ang police power. So merong mga specific provisions na will only last for 3 years and others will actually go on. Yes. Kumbaga hanggang hindi inaamyendahan or kung hindi man ipinapadeclare na unconstitutional, yan ay mananatili. Beyond the 3-year period na kinapapalooban naman ng ibang provisions like the special power of the president. Yes. Okay. Ito dapat ay para sa presidente. But as we all know, maraming problema. Siya po ang namumuno sa lahat. So, minarapat namin na magkaroon ng traffic czar, i-delegate, pero miyembro ng kabinete. So, dito sa panukala din na ito, kasabay ng pagbibigay ng special power sa presidente, kapapalooban po ito ng pag-assign, appoint ng isang traffic czar na manggagaling mismo sa miyembro ng gabinete ng Pangulo. Ang pinaka-appropriate akma ang Department of Transportation. So, si Tugade. Yan po. Secretary Tugade will be the traffic czar if in case these things will be passed into law. Yes. Yun po ay automatic na po ba yun pag naipasa ito o kailangan ng appointment po nito that will come from kanino? Well, nakaloob na po yun. Kasama na sa batas. So, nakatitik na yon na pag ito'y ipinasa, ay magiging traffic czar ang Secretary ng Department of Transportation. Opo. I see. Okay. Sige po. Ano pa po? Ang isa pa dyan, ang problema tungkol sa procurement. Yan lagi ang pagbili. Common doon sa 12 versions, lagi nakalagay doon na i-waive, i-relax yung requirement sa procurement. Pero sa totoo lang, we have the Republic Act 9184, yung Government Procurement Act, na kung saan nakalagay doon, may mga instances na pwedeng mag-avail ng alternative modes of procurement or negotiated procurement. So, hindi nadadaan sa bidding. Pag sinabing negotiated, wala nang bidding yan. Negotiated na lang. Yeah, pero may proseso po na nakalagay yan sa Republic Act 9184. On how will it be done? Yes, how will it be done. Pero doon sa mga panukala, talagang medyo relax yung So dito procurement. po, isasama ninyo din to. Opo. With regard to the procurement, the President can actually release funds. Saan ho manggagaling? Well, syempre, sa Department of Transportation. Sa ano naman yan? Allocation pa rin ng Congress. Ng Congress po yan. Para dito sa special ano na to? Sa mga projects para ma-address po ang traffic na kinakaharap natin. So with regard to the procurement ng anumang bagay na nakapaloob doon sa pagresolba ng problema sa trapiko, ay
masasakop ito nitong batas na ito na pwede na wag nang magkaroon ng bidding. Yes. Or automatic, wala na talagang bidding. Basta ito, sinabi, kailangan namin ito, kailangan bumili ng mga traffic lights, kailangan bumili ng ganito. So, maglabas tayo ng pondo para dyan, right away pwedeng gawin. Kasi ganito po yun, para i-clarify natin. Apo. Sabi ko, sa 9184, pwede ho sana yan. Okay. Na emergency that will trigger na mag-avail ng Negotiated na lang. Yes. Oo. Now, ang problema, natatakot yung mga implementing agency na Yes. i-invoke yan kasi strictly speaking, baka hindi lumusot. Natatakot silang makasuhan. Now, with this proposed legislation, may declaration dito na yung traffic crisis, naramdam ng lahat, Yes. maituturing na emergency. Hence, makaklarify na po ang definition ng emergency dun sa Republic Act 9184. Then the President is authorized to go into negotiated procurement. Sino-sinong agency po ang pwedeng magsagawa nung negotiated lang na wala ng bidding? Well, ang ano dyan, ang Department of Transportation. So ang Department of Transportation lamang po ang bukod tangi na magkakaroon ng karapatan na makapamili ng kailangan nila nang hindi dumadaan sa anumang bidding. Basta, of course, may proseso na susundin sa Republic Act 9184 na sinasabi na talagang ibibigay ito sa karapat-dapat na mga contractor, magandang records, and then talagang advantageous to the government. Kasama din po dito sa panukalang batas na ito na magbibigay ng special power sa Pangulo ang pagtutok sa improvement ng ating mass transport, hindi po ba? Well, ang tamang solusyon sa ating problema ngayon, Kuya Daniel, ay pagandahin sufficient ang mass transport. Kasi sa ibang bansa, pagising nila sa umaga, first option kaagad, public transport. Tsaka tinitingnan mo anong schedules ng dating ng bus eh. Organized, predictable. So, ang ibig sabihin, dito sa atin, pagising mo, hindi mo iniisip na sumakay sa mass transport. Ang iniisip mo, dalhin mo yung sasakyan mo doon sa place of destination. So, kaya nga po ang EDSA natin, gaya ng sinabi nyo, may limit ho yan. Yes, Kaya lang sumosobra. Now, base sa statistics, almost 80% na bumabaybay sa EDSA ay private cars. Mga 20% lang ang public transport. How do we solve the problem? I-reverse natin yung ratio yan. Dapat mas malaki ang public transport, konti lang ang private cars. Kung nakikita naman ho ninyo, sistema, ang nakapila ho pasakay ng MRT, maabot na ho minsan dito sa amin, nandoon sa haba ho ng pila. Pagka ikaw lalo na't medyo kagaya kong matanda na't mananatuhod, parang tumayo at pumila, medyo parang sakripisyo talaga. So paano doon? Kulang din naman yung mass transport natin. Anong i-impose ng batas dito na dapat makita ng mamamayan eto ang solusyon na dinagdagan natin ng maayos ang transportation? Well, number one, dapat ayusin natin yung mga existing mass transport tulad po ng mga LRT, MRT, and PNR. Kasi yan po ang nagdadala ng maraming pasahero. At pangalawa, yung resulta po ng route rationalization na binibigyan ng prioridad ang mass transport. Sa aking pagkaalam, iniisip ng Department of Transportation na i-apply yung bus rapid transport system dito sa EDSA at Quezon City going to City Hall. So, kasi nga, mas maraming masasakyan. Will that be covered din po ba nitong panukalang batas ninyo? Na ito dapat, kasi ang mahirap po, kapag walang batas na nagsasabi at nandoon lang sa implementing body ang desisyon, kung pwedeng gawin, hindi pwedeng gawin, it's an option. So parang pagka naging option lang, parang hindi, pwede namang hindi eh. So ang mangyayari, ganun pa rin, hindi pa rin, the same thing. Improvement sa mass transportation, tagal na pinag-uusapan, ala pa rin nangyayari hanggang ngayon. So paano ho natin sisiguro yun sa pamamagitan ng batas?
Isa po, may kaukulang pondo na po na nailagay ang gobyerno natin sa kaisipan na maglagay ng bus rapid transport system sa mga nasabing lugar. Kasi yan ang po ang magiging resulta ng route rationalization. Bigger transport will be the priority. Yung mga maliliit will give way para ilipat sa mga secondary roads. Ano? Para that's the only way. Yung pangmatagalan, yan po ang magiging susi sa pag-mitigate ng traffic sa mga urbanized centers. But is that part of the law? Yes, part of the law yan, ng component po ng route rationalization. Kasi may nilagay kami na within a period of 60 or 90 days, yung traffic chief must come up with a traffic management plan sa Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao. And then nakalagay po yung mga components doon na dapat sundin precisely to address the problem. At ang isang sinasabi daw dito na medyo nakakakiliti sa imahinasyon ng mga taong bayan, kasama raw dun sa batas na ilalagay ninyo, ewan ko po kung totoo, please educate us with this, na dapat yung mga nagpapatupad nito ay sasakay sa mass transport ng once a week. Tama po ba yun? Tama po yan. So, ibig sabihin ay sila'y may obligasyon. May obligasyon. Na pag hindi nila ginawa, mayroon silang penalty, may pananagutan. May pananagutan. Now, at least once a week, sakay ka dapat ng mass transport. Oo, pwedeng land, pwedeng rail, water, and air. Basta mass transport. Yes. Baka naman mag-aeroplano na mag-aeroplano. Siyempre, nung ipinresent namin po to sa stakeholders, siyempre may mga reaction kung once a week, baka naman apektuhan yung kanilang trabaho. So, we will settle for a reasonable time. Paano maapektuhan, sir, once a week? They go to work, di po ba? Yes, yes. So, every week, every day, they go to work. Yes. So, if they go to work, that means they need transportation. So, going to work, can you not actually use the mass transport system para sabihin mo na it will your work will be affected? Do you buy that? Well, kung dito from home to work pwedeng once a week, syempre gusto hindi ba yun lang naman nire-require ninyo na gusto rin natin na maramdaman din nila yung pagsakay sa Roro. Yes. But for certain is ibig sabihin pwede nilang i-comply yung once a week na sasakay sila sa mass transport. Just for compliance, di ba? Pero yung nire-require ninyong iba na ma-experience din naman ninyo, hindi naman, pwede naman yun na occasional, hindi ba? Yes. Na basta at least you have that experience. Pero at least para mabigay ninyo din sa kanila yung sakripisyo na na sumakay kayo ng mass transport at na ma-experience ninyo talaga. Para maramdaman nila. Okay. Question ngayon ho. Ito ay ginagawa ng mga mambabatas, nire-require nyo sila. You have the oversight function, sir, Yes, di po ba? we have. And the oversight function is actually to know whether ito ba ay natutupad o hindi. And kung gusto nyo na ma-experience din nila yon, bakit inetsapwera nyo sarili nyo? Bago nyo sagutin, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Lozon. Kasama po natin Congressman Cesar Sarmiento, Chairman ng House Committee on Transportation. Sir, okay yun sa ma-experience ng mga nagpapatupad na yun. Pero bakit hindi nyo isinama yung mga congressman? Parang kayo gumagawa ng batas, may oversight function kayo. Dapat ma-experience din ninyo para hindi puro naka-8 lang kayo lagi. Siga kayo sakali. Well, in fairness naman po, Kuya Daniel, ang ating mahal na speaker, pinagbawal na po ang paggamit ng 8. Wala na, 8-8, no? Well, we might have overlooked it. Tama ho yun. Kung nire-require nyo sa iba, ano naman ang pagkakaiba namin? Yes. So, gaya ng sinabi ko, sa ating problema ngayon, hindi lang po nararamdaman ng isang sektor ang traffic crisis. Nararamdaman ng lahat. Maging ordinary kawani ka, estudyante, government or private employees, nasa Supreme Court ka, kung anong opisina mo, we all feel the problem of traffic. So ang sabi namin, ang solusyon nito is dapat lahat is involved.
And that is So lalagay nyo na po na kasama ng mga congressman dito at least once a week. Yes, Dapat lahat ng mga congressman once a week magma-mass transport kayo. pati rin sa itaas, sa Senado. Pati sa Senate. Well, Gulo niyan. Parang dami security. Di ba? Parang marami magsa-selfie. laki ng problema. Laki ng problema itong mga security nyo bigla na to. Di ba? Parang Pagsakay. Yung selfie, boss. Oo nga. Marami. But seriously, you will be including that, sir? Actually, kayo lang po ang nakaisip niyan. Maganda pong suggestion. Kasi hindi nyo isipin dahil ano sa inyo yun. Medyo disadvantage sa inyo. Para pantay-pantay lang. Para kumbaga, para patas-patas. Diba? Kasi marami naman sa inyo. Kayo ba nagta-tricycle pa, sir? Nagbubus pa? Hindi na. Sa Catanduanes naman siguro maraming mga ano pa rin. Nagta-tricycle ho tayo. Alam mo, doon sa probinsya ng Catanduanes, very soon, mararamdaman naman namin ang traffic. Kasi malaking pinagbago sa aming probinsya. Ang dami ng mga bisitang pumupunta. Medyo mag-divert ko tayo ng konti. Batiin ko muna yung aming mga kababayan. Madami din bagyong dumadaan sa inyo. Pero ngayon medyo iniiwasan na kami. Dati-rati talagang... Ano bang improvement na meron ngayon doon sa pupuntahan ng turista? Well, yung roads po, halos lahat ay sementado na. Yung circumferential road. By 2018, sementado na lahat yan. Mas madali na pumunta doon. Madaling pumunta. And all of a sudden, normally propeller lang yung aeroplanong pumupunta sa amin, naging Airbus. And 4 times a week lang. Now, dahil po sa volume ng traffic sa amin, Airbus na po. And then, starting December 15, magiging from 4 flights a week, magiging 11 flights a week na. Wow. So daily plus additional 4 flights. So it's a good news that will help tourism and economy of Catanduanes. Well, at least now, we heard na sasama na ninyo mga congressman at saka mga senador na i-require na palagay ko, laking problema yan. Baka tumagal na naman lalo yung pagpapasa niyo ng special power na yan. Hindi po. Anyway, you're almost done. Madali na pong yan. Siyempre, ipipresent po to sa plenary. Magkakaroon ng discussion, debate. Yes. Well, probably they will see the wisdom. So, sasabihin namin panukala ni Kuya Daniel. Kaya dapat ang sisihin nila si Kuya Daniel. Baka habulin ako ng mga senador na yun. Sir, kasama ngayon dito yung usapin ng ano ang plano ninyo doon sa mga Uber at saka Grab? Yeah. Alam nyo po, ako ang chairman. Sasama po ba yan dyan? Sa route rationalization po ng ginagawa ng LTFRB, Omnibus Franchising Code. But insofar as we are concerned, since ako ang chairman ng 16th Congress, napag-usapan namin yan tungkol sa status ng TNC, Transport Network Company. Yes. So, kaming nasa Kongreso naniniwala na dapat isaayos because basic po sa transportation, if you are transporting from one point to another for a consideration, you are engaged in public transport, hence you are required to get a permit or a franchise. So since naabutan po kami ng for lack of material time, so we come up with this, Kuya Daniel, the first committee in the House of Representatives to come up with a transport policy framework na kung saan resulta po ito ng 3 years na hearing, ocular inspection sa all over the Philippines, na kung saan tinalakay namin yung mga problema ng lahat ng ahensya. So isa dyan, yung tungkol sa Uber and Grab. Paano ngayon ho yun? May pagbabago ba na kasama dito sa batas na isinusulong ninyo sa special power ng Presidente? Dito po sa panukalang batas, specifically hindi na mention pero matutukoy yan sa gagawing route rationalization. Kasi Sir, hindi ho ba nagiging butas yung ganon? Kasi pagka walang specific na nakalagay, alam nyo naman ho yung laging merong sagka. Walang yan. Makakarating na naman sa Supreme Court. May gray area. Pag makakarating na naman sa Supreme Court for interpretation na naman, parang we're begging the question pagka ganun. But hindi ho i-specify pa. Well,
pwedeng pag-aralan po yan. Hindi pa naman tapos. Napafinalize. Napafinalize. Pero ang problema naman doon, if that will be included there, mas magpapatagal na naman yung para sa special power ng presidente. Baka mahabang diskusyon. Yes, dahil marami na naman yung mag-o-oppose, marami na namang mga stakeholders na kailangan konsultahin. May mga interest group na for or against. Can it be done separately, sir, na parang on a separate bill na para wag na makagulo muna dito kay special power? Well, tama po yan. Actually, isa sa mga gagawin yan ng komitiba namin na kasi ang attention namin nakafocus sa traffic crisis. Yes. So pag natapos namin ito, marami pa pong mga dapat gawin. Isa na nga po itong TNCs na to. So ano ho ang relasyon naman nung pagbabago ng sistema natin sa mga lisensya ng mga nagmamaneho? Kasi kaugnay din ho ito ng traffic eh. Kasama din ho ba yan dyan? Meron na bang system na mababago with regard to like pagkuha ng driver's license o yung classification ng mga driver's license? Kasi kagaya ko, ako ngayon, hindi na ho ako nagmamaneho ngayon ng public transport. Pero I used to drive a taxi, I used to drive a passenger jeepney. Kaya ho, ang lisensya ko ay professional driver's license. So, nagmamaneho ako ng heavy equipment eh. Marunong ako mag-backhoe, kaya medyo may patrabaho kayo, kunin nyo na lang ako baka extra naman. But what I'm saying is, classification ho kasi ng ng lisensya, hindi po ba? Kaya lang kung minsan parang naiiba-iba. Meron bang bagong nakapaloob din po dyan with regard to driver's license classification, sir? May nilagay po kami sa panukalang batas na magkakaroon ng mandatory retesting sa professional drivers muna. So sa professional driver's license, you're saying retesting parang examination? Examination po. Actual exam? Actual examination. Okay. In coordination yung mga driving schools. Para pag nag-apply ka halimbawa sa isang sasakyan, kung yun ang in-applyan mo, yun ang ibibigay sa'yo. Na hindi ka na pwedeng gumamit ng iba. Specific lang. Pag motorsiklo, lang naman na da-drive ka ng mga trailer. Hindi sir, kasi ganito. Ako nagda-drive ako ng motor. May times, nagda-drive din ako ng truck. May times, nagda-drive din ako ng ibang mga sasakyan. Paano ho ngayon yun? Hindi kada mag-a-apply ako ng panibago. Kaya nga ho, professional driver's license kinuha ko because I drive lahat halos ng may manibela, minamaneho ko eh. Dahil una, meron akong show na kailangan ko magmaneho ng mga ganon. Kung hindi naman ako lisensyado para doon, paano ho yun? Diba? Parang, kaya ho, may professional driver's license that covers different restrictions. Parang eto, restriction mo, ang code mo 1, 2, 3, 4. Pwede ka sa mga ganitong vehicles. Kasi kung halimbawa, specific lang ho ako ng motor, pagka magmumotor ako, paano yan? Pag magkokotse na ako, may kotse halimbawa ako, may motor din ako, paano po yun? Pero para sa ito, yung hanap buhay talaga is... Ibig sabihin, mga PUVs. Yung mga yung mga public utility vehicles lang. Yes, opo. Kung halimbawa ay tricycle driver ka, pang tricycle. Tricycle ka. Kasi naiiba po ang kanilang... Kung jeep lang. Oo. Kasi nga may marami kang sakay ngayon eh. Pero troublesome din sir eh. Kasi minsan yung taxi driver, nagta-tricycle driver din yun. Minsan yung tricycle driver, pag wala ako malabasan sa tricycle, makaki-extra ako sa jeep. Magmo-moonlight, ika nga. Pagka wala naman akong labas dito sa jeep, pwede akong mag-bus driver kung marunong din ako talaga ng bus. Marami yung komplikasyon. Well, I can say that, sir, from the point of view of somebody who drives eh. Kasi ako ay driver ho kasi ako talaga eh. Kaya ako sweet lover. Ibig sabihin, nagmamaneho ako talaga ng public utility during my younger years. Pero sa ngayon, siyempre, iba naman ang full-time and attention mo, hindi naman sa bagay na yan. Correct. But there are those, sir, di ba, who actually drive yung kotse ay tricycle, jeep,
at bus. Meron nung ganun eh. Well, Para masipag eh. titingnan ho natin yan kung paano natin ma-solve yung mga ganyang problema. Pero isa ho talaga yun. Dapat mabigyan ng concentration kasi may nakakakuhang driver ng bulag. Totoo yun. Oh, di ba merong napaka-lax po, no? So, Pati sa exam, sir. Oho. Yung pag-take nila ng exam. babaguhin siguro ngayon yung sets of questions and practical examination. So meron na din pong inclusive po dyan sa panukala po ninyo na yan na pati ho sa system ng exams and actual examinations, meron din po nakapaloob. Meron po. Ay, see. So talagang ang lawak pala nito. Kasi more on strategies and reform, not necessarily yung emergency power, so to speak. Yes. Kasi yun dapat ang pagtuunan ng pansin. Unresponsive systems and institutions dapat coordinated. So ano pa ho ang kailangan plantsahin dito para po tayo masabi nating we're almost there? Well, we are awaiting yung mga position papers ng mga agencies involved. Like for instance po, isa sa mga dahilan sa trapiko in case of accident. Yes. Maghihintay pa ng mga kasi documentation, di ba? So, ang nilagay namin diyan, kahit camera ng cellphone would be sufficient. So, pinatawag namin ng insurance company para Yan pa, isa. Malulurit. kung ano ang sufficient. So, pumayag naman sila. Mahirap po ang mga insurance company ngayon, papasisintabi na ho eh. Mahusay lang pagka maniningil ang premium eh. Pagka yung mangungulekta ka na, nabangga sa sasakyan ko, ganito, kailangan ko na naku, talaga kaabutin ka ho ng siyam-siyam eh. Minsan sa konsumi mo ikaw na magpapagawa eh. Dahil nga ang tagal ng reaksyon ng insurance pag magbabayad. Tama po yung sinasabi nyo na yun na kaya ayaw umalis ngayon ng mga hindi, patawag ka muna ng pulis dahil mahirapan kang kumuha mangolekta eh. Dahil pagka wala yung mga documentation, wala ito, hindi ito. Ikaw may kasalanan ito, ikaw magbayad. Ganun no eh. Iyan ang cost ng traffic din. Yun pa isa, dahil nga nakabalagbag sila doon, ayaw alisin. So, yun po, may provision po yan na yung digital photography. So pagka halimbawa, mayroon kang cellphone, kuha na mo na lang. Ganun yes, po. but may suggestion ng hindi sila against doon sa panukalang yun, pero may mga suggestion ang insurance company para mapabilis ang pag-claim sa in case of Hindi accident. ba pwede reviewin nyo din yan sa mga insurance company na yan na talagang ako nangungonsumi ako sa mga insurance na. Nakalagay po dito yan, mga TPL. So, dapat yan mga pinepenahan mismo. Pagka talagang yung mga malulurit mag-release ng dahil minsan talaga obvious naman. Minsan nakakarnap na yung sasakyan mo, ikaw pa pinagbibintang, ikaw siguro kumarnap niyan. Parang gano'n ang nangyayari, di ba? Parang nakakarnapan ka na sa sasakyan. Pagdating doon sa investigasyon, ikaw pa pagbibintangan na parang nagkarnap nun siguro pinakinatay mo lang or maraming gano'n. No? Although of course, di natin maalis. Meron talagang. But siguro naman, high time din, no? Silipin ninyo yung mga insurance company na yan. Hayaan nyo po, maraming nasa listahan po namin yan na tatalakayin sa aming committee. Pero ito po, meron ding dadaanan dito sa bahagi na ito ng atin pong panukalang batas na ito. May inclusion din po yan. No, with respect to yung para yung gagawin nila para hindi mag-cause ng traffic, bilis lang. Yes, para pag makuha na, diretso na. Kaya nga po, included na po yun Kasama doon. po yan. Na dapat i-recognize ng mga insurance company. Yes. Kasi parang ang worry mo doon kung i-recognize ba yan. So ngayon, may batas ka na pangahawakan na, sinasabi ng batas, this will suffice. Nasa panukalang batas po namin. I see. Okay. So, ang lawak pala ng scope nitong yun yung tax. Wala naman nung kasi may panukala silang tasa ng tax ng sasakyan eh. Sa ways and means po yun. So wala pang kasama diyan mga iba't ibang mga yung mga sinasabi nila nga hindi ka bebenta ng sasakyan kung wala kang proof of parking, di ba? Yes. Usapan natin yun noon. Pero siguro nangyayari yan. Classic example po, Kuya Daniel, ganito. One time, naimbitan tayong pumunta sa isang okasyon, Sabado yun. Normally, ang aking driver, off siya pag Sabado. Yes. Hindi ko pwedeng tanggihan yung imbitasyon sa Quezon City, somewhere in Parañaque tayo.
So alam ko, pag pupunta akong Quezon City, wala ako ibang dadaanan kundi ang EDSA. Yes. Alam kong EDSA ay napaka matindi ang traffic. So nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ako mismo nag-drive dahil may application. Yung Waze, ano? Waze, oh. So dinala ako kung saan-saan sa maliliit na kalsada, Yes. pero nakapunta ako sa aking Destination. on time or less. So, So, ganun kayo. Oo. Oo. So nakita ko doon na may mga kalsada na may mga nakaharang, no? May basketball nagagawang court. basketball court or lamayan. Dito po sa panukalang batas natin, yung traffic chief may poder na mag-classify na ito ay hindi pwede. Ibalik natin ang kalsada para sa mga sasakyan. Well, we have to be realistic na sa ngayon hindi masyadong na-implement ng ating mga kaibigan dahil natatakot sila mga botante. Oo, kasi yun lang sa Caloocan eh. Hanggang ngayon, pinapatanggal ko pa rin yung, kalahin nyo ho yung kalsada yung nilagyan ng gate. Kaya si Mayor Oka malapitan, hindi ho malapitan dahil hinahanap, yun, madaling lapitan, mahirap hanapin. Pero sinarado ho yung kalsada. Hindi lang nasiyahan ng pinagtayuan yung gilid ng mga shanties, yung kali mismo nilagyan ng gate. Kalsada ho talaga yun. Saan ka naman nakakita? Only in the Philippines. Only in the diba? Yun sa halip na nadadaanan sana, nagiging alternate route. Kaya yun po, pag nalinis po natin yung mga kalsadang yan, will serve as secondary roads or para accessible sa publiko. So iiwasan na nila yung EDSA, pupunta sila doon dahil alam nila na that's the shortest way reaching their destination. Dapat po pala, sama nyo na din sa panukalang batas niya. Pagbawal yung mga siga. Matatapang ho eh. Parang sila pa, hindi mo pwede buksan. Biro nyo, nilapitan ko yung kapitan. Sabi ng kapitan, wala akong magagawa kuya. Sabi ko, duwag ka pala eh. Well, nakalagay ho dyan. Pag hindi nila ginawa ang kanilang trabaho, may kaso sila, baka ang penalty is perpetual disqualification. Tignan ninyo. Pakita mo yung kalsada na yan. Ayan kakali yan, public na kalsada. Tignan nyo, nilagyan ng gate to. Tapos yung gate ho na yan ay nilagay pangalan ni Mayor Oka, malapitan. Hindi ngayon yung kapitan, sabi sa akin, natatakot siyang tanggalin yung mismong Ayan ang itsura ng kalsada. Ginawang paradahan ng truck, ginawang ayan itsura ng kalsada. Ipagbabawal natin yung dito sa panukalang batas na ito na sa mga kalsada ay para sa sasakyan, hindi po gagawing parking. Papalagay ko po, Kuya Daniel, baka mamaya bukas na yung gate na yan. Hindi nga, takot nga ako yung kapitan eh. Dahil dito po sa... Pinapuntahan ko na ho ilang beses. Sabi, kinausap ko na si Kapitang Galgana. Gumagalgal ho ang katawan pagka sinabi ko, pabuksan nga nyo yan, ba't hindi? Kuya, wala tayong magawa. Nung tinatanggal niya daw yung gate, may lumapit daw sa kanya, isang Abreni kaya ang apelyido, hindi ko malaman. Sabi, ba't mo binatanggal yan? Sabi niya, subok lang. Ganun. Parang wala na nagawa. Sa palagay ko po, dito sa panukalang batas, maiiwasan yan. Ang mga kalsada madadaanan na. Sana even, nga diba? We even nakalagay dyan na mag-identify ng mga, we invited yung mga private villages na sabi baka ko, pwede nga. Sabi ko, problema nga natin ito, hindi lang problema ng isa, problema ng lahat. Kaya ang solusyon nito, involvement ng lahat. Kaya makiisa, magsama, magkaisa. Yan ang title na sumang-ayon naman sila. Kung yan ang pangangailangan, we are supporting. So parang pwedeng magbukas din ng mga private villages that will serve as secondary route. Siguro bigay na lang ng mga security measures Yes. Dahil para wag naman ma-jeopardize yung privacy ng mga residente. Bago mangyari yan, sana ipakita na talagang nag-attempt yung agencies na i-clear yung mga kalsada despite naalis ng mga barriers, medyo may problema pa. Kaya papasok sa mga private villages. And then siguro the government will provide some assistance to the affected villages. Ano ho ang provisions na nakalagay naman pertaining sa mga kolorum dyan sa inyong provisions sa panukalang batas po niyo? Kasi yun dun ho, matagal na rin yung problema po yan. Magiging po yan, makukuha po yan ng route rationalization.
Pero may isang mga panukalang batas dyan na i-final po ni Representative Jas Manalo ng ANCLA, governing colorum. So, i-address po So yan. it's a different one. Different one. Pero ito ho, ano ba ang inyong timetable talaga? Kasi para masabi natin ho naman na meron kayong target na talagang ito'y maipasa na, including yung sa ng Senado, magkaroon na kayo ng... Para siguro safe, although ang aming timeline noon na on or before sana the year ends. Pero sa ngayon, hindi na ho kaya. plus next week recess na kami. So ang last probably na maipapasa ng aming Kongreso yung approval po ng budget for 2017. So okay. definitely sa first few weeks o hindi na palampasin ng January ang pagkapasa nito. So ito ay expectedly by January at least ay meron na po tayong special power for the President para ma-i-address itong mga problema na ito. Opo. Kumusta, anong basa nyo kay Secretary Tugade? Komportable naman po ang Kongreso na siya ang maging traffic czar. Kasi of course, alam natin, meron din naman mga kumukontra sa kanya. Well, kung babasahin po natin sa mga nakasulat sa dyaryo at sa mga TV, may mga sektor na hindi sumasang-ayon Yes. sa mga gawain. But of course, siguro talagang hindi ganun ka bilis na mahanapan ng solusyon ang problema nating ito. So, nakay Pangulo po ang since member of the cabinet siya, and it's up to the President kung ano ang... Basta it should be the Secretary of the Department of Transportation. yes, whoever Whoever will be assigned there Yan po as ang- the Secretary of the Department of Transportation will be the traffic czar automatically. Yes, automatic po. I see. Well, we wish you good luck, sir, and we're looking forward na maiayos po ito at kung ano man na may ko-contribute naman ho namin on our part, makakapagparating ng tamang impormasyon. That's one of the reasons why we do this live, and pagka ho naman ito ini-replay namin, hindi naman namin tinatanggalan para at least yung paliwanag po ninyo ay nakakarating mismo direkta sa mga mamamayan. Well, nagpapasalamat po ako Kuya Daniel sa pagkakataon na ito para malaman ninyo kung anong ginagawa ng Kongreso at kung ano ang nilalaman ng panukalang ito. And we are open sa mga suggestion para mapabuti, makatulong sa paghanap ng solusyon sa ating problema. Before I let you go, sir, ano na ba pinakamagandang nagawa nyo sa distrito ninyo? Loan kasi yan. Yung medyo pwedeng sabihin ko naman na, yan tatak Sarmiento yan. Yung mga ganon. Ano bang pwedeng masabi natin sa Catanduanes na ganon? Well, without being accused as self-serving, pero nandun naman po ang ebidensya, ang laking ipinagbago ng Catanduanes since 2010 up to the present. Ngayon halos lahat ng ating mga pangunahing kalsada, sementado na, and that's the reason why we are having so many visitors coming to Catanduanes, and then may mga nagsusulputan ng mga magagandang tanawin, yun po ang pinupuntahan nila. And ano ba magandang tanawin niya sa Catanduanes? dati yung Puraran, may surfing area po kami doon Okay. And then may mga tinatawag kaming binurong point na pag napunta ka doon para kang nasa Hawaii. And then Parang Hawaii 5 Hawaii 5 So yun po ang mga madalas na pinupuntahan. May dive site ba kayo doon? Meron po. May mga scuba divers kami doon, dyan sa Talisoy and Magnesia, dyan sa Vira Catanduanes. Sa Vira. So maganda na po, meron tayo ng university. And as I said, proof siguro na talagang nararamdaman ang pagbabago, yung mismo yung frequency of flights ng aeroplano. From 4 flights to 11 flights. Laki 4, naging 11. 11. At marami ng sementado.
Ayan, rhyme yan. Congressman Cesar Cementado Sarmiento. Marami nang Pero napasimento. para mas ma-appreciate mo, siyempre, dapat mapuntahan mo. Yes, sir. Siguro, Minsan hindi, ikutan natin yan. May mga crew kayo na pupunta doon. Oh, tsaka hindi, meron po tayong meron po tayong mismong news bureau at may news team po tayo na nagko-cover ng area ninyo. And ako naman hoy, gala din sa mga lugar na yan. Kaya lang dati, medyo talagang masakit sa katawan kapag tumatalbog-talbog ka na sa loob ng saraw dahil medyo lubak-lubak yung mga kalsada. Ano na po yun? Thing of the past na ngayon. Kaya yun ay nakaraan na dahil matagal-tagal na din naman panahon po yun. At, So, pwede pong i-validate ng News Bureau nyo kung anong pagbabago sa Katanduanes. looking forward to seeing your place, sir, na ika nga ho and yung mga improvements yan. Pero congratulations dahil from 4 flights to 11, that's a lot. Bago sana matapos ang term ko, makapasyal kayo sa... Ay, oo. At silipin po natin bago kayo maging governor. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you so much. Yeah. Catanduanes Lone District Representative and the Chairman of the House Committee on Transportation, Congressman Cesar Sarmiento. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Bibigay ko